Alright mga trupa, so pabalik na tayo ng Luzon, no? So bali day 2 natin to dito sa Cebu. And ang mga dala nating unit ay 6, no? Ito yung 3. So yung unit na dadali natin is tong dilaw. Parang kulay matcha. What? So dito na lagyan na natin yung mga gamit natin dito. At mag-set up tayo later diyan. No, para diyan tayo mamaya makapag-shoot tayo mamaya no sa biyahe. So ayun mga trupa, do-document natin kung gaano ba kalayo ang Cebu sa Luzon, no, via land travel, no. Mamaya isa-set natin yung trip A sa 0, no, para at least computed natin yung bawat biyahe natin, no. Bali ang mangyayari nito is doon tayo mamaya sa Maya Port puntang Matnog. So ayun mga trupa, exciting to, first time natin na magbibiyahe ng ganito kalayo, no, kasi usually biyahe natin sa Lalamove at sa mga ibang mga lakad natin, no, sa Luzon is around lang doon. So ito kakaiba to dahil sa Cebu tayo, no, papuntang Luzon. So ang gandang experience to mga trupa. Samahan nyo ako sa ating biyahe, no. Let's go! Alright mga trupa, so nakasakay na tayo sa ating unit, no, na dadalhin natin sa Luzon. Alright, so apakaganda ng klima ngayon mga trupa. Medyo maganda yung panahon, no? Sa gabi ay malamig at sa araw naman ay mainit, no? Lumabas si haring araw. So we are here at Cebu. So bali do-document natin mga tropa yung ating biyahe, no. So nag-reset na tayo ng trip A, no, para at least computed natin yung matatravel natin papuntang Luzon. So bali ang ruta natin ngayon ay sa Maya Port at maghahanap lang tayo dito ng gasolinahan, no, at magkakarga tayo dito. And doon kung may madadaanan tayo na mas murang gasoline station, no, doon tayo magpapa-full tank. So hanapin lang natin yung malapit na gasoline station dito at doon tayo magkakarga. So bali makikita nyo mamaya mga trupa, no, kung ano yung mga dadaanan natin. So excited ako na may pakita sa inyo yung ating magiging experience ngayon dito sa Cebu. So this is the first time na magdadrive tayo, no, at minivan pa, at dito po sa Cebu. Apakaganda dito mga trupa. So yun, I'll update you later na lang mga tropa, no, kapag nakahanap tayo ng gasoline station. So document natin lahat, kung magkano yung nakarga, magkano yung mauubos, no, para at least alam nyo din in case man na gusto nyo rin na kumuha ng unit sa Cebu, no. So update ko kayo later, let's go! Alright mga tropa, sarap ng hangin dito, no. So kahit di tayo mag-aircon, napakalamig ng hangin, no. So bali based sa map, ang layo natin, no, dito hanggang sa Maya Port ay 155 kilometers based po sa map. And magta-travel tayo ng for almost 4 hours and 10 minutes. So bali 6 tayo mga trupa. May kasama tayong 5 trupa, no, pang-6 tayo. So ang sarap ma-experience yung ganito mga trupa. Woo! Sarap! Mamimiss ko yung ganitong lugar, no, kasi sa Manila alam niyo naman sobrang traffic
dito apaka-smooth lang mga tropa. Dito nga pala tayo nagta-travel sa ano, gitna, sa gilid ng dagat mga tropa. So tingin ko lang ang pinaka-challenge lang dito is yung pagkadating namin ng Matnog, no? Kasi alam naman natin na yung lugar na yan at sa may Quezon ay notorious yan sa lubak. Lalo na kapag kagabi, no? Kaya doon mag-iingat tayo doon pagdating natin ng Along Quezon, mag-iingat tayo diyan kasi sobrang pangit ng daan diyan mga tropa. Naalala ko before nung nabiyahe tayo dyan, no? Talagang napakasama ng daan. Kaya doon, dadaan-daanin lang natin doon. Hindi tayo masyadong magmamadali kasi ang number one pa rin na priority natin talaga ay safety natin at safety ng unit, no? So parehas nating iingatan mga trupa. So yun, ano lang kami dito, Convoy lang kami dito mga trupa. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano-ano yung mga unit nating dala, no? May dala din tayong DA-17. So mga trupa, daan muna kami sa 7-Eleven para bumili ng tinapay or tubig. So ito yung mga unit natin mga trupa, no? So bili muna tayo ng tubig. Malaki na. Kasi mahal na daw dun yung tubig eh. So malaki na yung tubig. Malaki. Malaki na po, no? Ako, dalawa sa akin eh. Dalawa po sa inyo. Maganda na yung sigurado. Pagdating doon sa Manila, gusto na. Alright, mga tupa. Pili tayo tubig. Alright mga tropa, biyahe na ulit tayo. So bumili tayo ng ng tubig, no? Kasi mahal na daw yung tubig doon. So malaking tubig na yung binili natin, no? Malaking tubig. Saka bumili tayo ng hotdog. Bali, kwento ko lang sa inyo mga tropa, no? Ang ganda ng experience natin dito. Mapapanood nyo naman sa mga next slide natin kung ano yung mga ganapan dito. And napakasulit pumunta dito sa Cebu mga tropa. Lalo na ngayon magbe-bare months, no? Bali, yun nga pala, hindi tayo nakabili ng lechon Cebu. Kaya na 3 days nga tayo magta-travel, no? Kasi baka mapanis, masayang lang mga tropa. So siguro next time na lang, no? Kapag uuwi agad tayo. Kasi itong biyahe natin kasi kahapon pa pala tayo nandito mga tropa. At ngayon tayo bumiyahe, ngayong araw na to ng hapon. So time check tayo, it's already 5:05 PM. And we are heading to Maya Port. And pagpasensyahan nyo na yung damit natin kasi naglaba tayo kaninang umaga ng suot natin kahapon. So hindi siya, natuyo naman siya, no? Pero gusto ko lang nailagay dyan para at least pagkakailangan natin ng damit, may masusuot tayo agad, no? So yun, cowboy lang kami dito mga tropa. And first time ko makakasampa gamit ang minivan, sasampa sa barko, no? Kaya medyo ingat-ingat tayo doon dahil minsan pag malakas yung alon, yung rampahan, gumaganon-ganon yun, no? Itong unit natin kasi may mga side skirts, no? Baka kasi tamaan. Mag-iingat-ingat lang talaga tayo. So halos lahat naman kami dito is naka bumper and side skirt mga trupa. At magagamit ko din yung
driving natin sa Luzon dito sa Cebu, no? Ang ganda, no? Alright mga trupa, second stop muna tayo, no? Dito tayo magpapa-full tank. Gawa ng mahal kasi yung gas station doon sa kabila, no? So nagkarga lang tayo doon, tapos dito tayo magpo-full tank, no? So kuhanan natin ng liters and ng presyo, no? So lahat dito nakaresibo, no? Para at least computein natin pagdating sa bahay kung magkano yung mga konsumo ng unit marating ng Luzon, no? Anong profile mo? Anong profile mo? Alright mga trupa, nagpapa-full tank na tayo dito, no? Sa petrol. So kuha tayo ng resibo, no? Para meron tayong reference, no? After natin magpagas, bumili na rin tayo ng food, no? Para mamaya pagdating sa sa pier, dire-diretso na mga trupa. Let's go na to. So bali all set na tayo mga tropa, no? Na double check na rin kami. And all goods na. So yun, all goods na, nakapagpagas na ang ating mga unit. So we are ready to fire na mga tropa. So let's go na. Let's go Maya Port. So time check, it's already 5:31 PM. And yung time travel natin, no, papuntang Maya Port is 3 hours and 42 minutes pa, no? So cowboy lang tayo. And sanay naman tayo sa ganitong biyahe mga tropa. Alam niyo naman na babaran din tayo minsan bumiyahe, no? So kaya natin to. Kaya natin itong bumiyahe, no? So this is the first time na babiyahe ako ng ganitong kalayo kasi kadalasan lang before ang mga biyahe natin is Bicol papuntang Manila. Yan. Ito kakaiba kasi from dito sa Cebu going to Luzon. So magandang magiging experience para sa atin at matututo pa tayo, no? Mas magiging responsable tayo sa daan dahil hindi natin kabisado tong daan na to. Kaya kumbaga sinecheck nating mabuti yung mga dadaanan kasi minsan may mga lubak, no? Kailangan nating iwasan din yan. And may mga kasama naman tayo ng mga tropa natin, no? Walang problema dahil mababait sila mga tropa natin yan. Ang ganda ng simbahan mga tropa. So time check, it's already 7:52 PM. Estimated ETA natin sa Maya Port is 9:21 PM. Meron na lang tayong 80 kilometers at 1 hour and 50 minutes travel time. Tawag ni Edward. Kasi parking. Let's go mga trupa. Stopover lang, quick. Kadalasan mga trupa, ganito yung mga iniingatan natin, ano. May mga part kasi na mga may malalalim. So dito pa rin tayo sa part ng papuntang Maya Port mga trupa. So nasa tayo, no? Antonio E. Pio National Highway. So ayan, medyo ingat-ingat tayo sa daan dahil may mga under construction dito mga trupa.
maganda sana dito kung umaga tayo nakabiyahe na para makita natin yung itong daanan kasi na to may pa-seaside eh. So tanaw mo yung dagat mga trupa, saka yung magaganda dito ng ng mga places mga tropa na alam mo yung nakaka-relax. So time check, it's already 8:14. Almost 1 hour and 15 minutes na lang yung travel time natin with 5 kilometers. So estimated ETA 9:30. So hindi nasusunod yung ETA na yan sa kadahilanan na minsan ay may mga ginagawang daanan at may mga obstruction sa daan. Alright mga trupa, pasok na tayo ng Maya Port. Continue for 1.5 kilometers. And 4 minutes away na lang tayo sa port. Almost 1.5 kilometers mga trupa. So time check, it's already 9:35. And kompleto na kami mga tropa, 6 na kami. Kaninang huminto ko, kanina tayo sa kalagitnaan ng biyahe is naabutan tayo doon ng 2 unit natin. So ayan, kompleto na kami. So 6 na kami mga tropa. So bali mamaya pag onboarding na yung aming mga unit bibidyo tayo. Ito pa yung isang challenge mga tropa yung pagsampa sa barko, kasi yung rampa madalas kapag malakas yung alon, medyo sumasayaw-sayaw. So doon yun ang iingatan natin mga tropa para safety ng ating unit. So yun, challenging and surprising at masaya mga tropa. New experience, new memories. Napakasaya. Welcome to Maya Port. Alright, pagpasok natin ng port, merong 40 pesos na babayaran, Yun, ang dami ng mga truck. Ganda ng panahon ngayon mga tropa. Kalmado lang yung karagatan. So first time natin to na makakasakay ng makakapagsakay ng minivan sa barko. Your destination is on the right. On the right na daw. Update ko na lang kayo later. Let's go. Alright mga trupa. So punta lang tayo dun sa station, fill up tayo dun. Kasi mamaya ikakarga na natin yung ating unit sa barko. Alright mga trupa, upon checking yung available na barko ngayon na nandito na, makapal yung rampa. Ngayon ang problema kasi hindi po pwedeng ipilit namin yan dahil madadali yung bumper ng minivan, So makapal yung rampa, kaya no choice kami kundi sasampa kami ng barko papuntang Calbayog. Kasi makapal yung rampa ng barko at hindi pa pwedeng isampa to dahil
medyo naka-bumper tayo kasi, no? Naka side skirt din. So halos lahat ng dala nating unit is naka ganong setup, no? So no choice kami kundi magkalbayog tayo. So anyways all good lang naman mga tropa, no? So pagdating ng Kalbayog, I think mag-ano pa tayo. Sasakay pa tayo ulit ng barko. Hindi ko sure pero yun ang pagkakalam ko pagka nagkalbayog tayo. Sakay pa ulit tayo ng isa pang barko. So ayun mga trupa, time check tayo, no? Anong oras na ba ngayon? So time check, it's already 9:52 PM, no? So almost 4 hours and 30 minutes din kami tumakbo, no? Kasi hindi madalas nasusunod yung ETA gawa ng mga road constructions and yung mga roads obstruction pa na nadadaanan, no? So apaka-smooth mga tropa. Talagang masabi ko yung unit ng ating builder, no? Talagang quality mga tropa. Talagang mararamdaman mo kasi pagtapak mo pa lang at pagsakay mo pa lang sa unit, habang tumatakbo nararamdaman mo talagang all goods, no? Apaka-smooth ng takbuhan namin mga tropa kasi may mga part dito na mga malulog yung daan. So yun, may mga long stretch, no? Ayun, nararamdaman mo naman sa unit talagang all goods. Kahit malubak ay walang ingay-ingay yung pangapang ilalim. Talagang mini-make sure ng ating builder na all goods yung mga unit, no, bago yan ilabas. So makakasigurado po kayo na ang nilalabas na unit ng ating builder ay quality po. Tested siya, tested po siya by Land Travel, no? And ayun, ako mismo yung buhay na saksi na magpapatunay po na quality ang minivan ni Sir J. Ito sir. Thank you sir. Alright mga tropa, papunta na may nakasabit pa no. Ayun, papunta na tayo ng sa barko. So ito na, all goods na yung ating ticket, no. So ito yung first time. Sabi ko nga, first time po ulit-ulit na mga tropa. Wow, ang ganda dito. Sayang lang, no, kung talagang maaga-aga lang tayo nakapunta dito mga tropa. Ayos na ayos sana eh. Ang ganda. So pwesto lang natin. Ito yung mga kasama natin, nandito na rin. Bali, ayos muna ng parking, no? Tapos mamaya, sampa na. So, pwesto lang natin, no? Para mamaya kuhanan natin para makita nyo, no? Kung ilan kami. Sabi ko naman sa'yo, 6 kami, diba? Baka kasi sabihin nyo, bakit 4 lang yung nakikita ko eh. Ganda dito mga tropa. Kita ko yung yung bundok tabi ng dagat. Ganda. Ay ay ay. Dol, masyado ko yatang dinikit, Dol, no? Okay, okay na. Okay lang. Oh, para. Kaya lol. Goods.
So papakita ko sa inyo. All set na tayo dito mga trupa, nakapark na tayo malapit sa barko and hindi tayo matutuloy diretsong pamatnog sa kadahilanan na yung rampahan ng barko ay mataas, no? So upon checking yung rampahan niya is talagang baka sumayad yung bumper natin at yung side skirt, no? So hindi rin may iwasan na mag-flap yung rampahan ng barko at mag-shake ng konti dahil sa alon, no? So kahit anong tali talagang minsan pumapalag-palag talaga. So ayun, pag-desisyonan namin na dumiretso kami papuntang Calbayog, no? Dahil nandito na rin kami sa port and doon kami sasakay ng barko. Dito kami sasakay ng barko papuntang Calbayog and then magta-travel kami for almost about 1.5 hour papuntang Allenport and doon kami sasakay ulit ng barko papunta ng Matnog. So bali magdadalawang barko tayo since wala tayong choice kundi mag Calbayog, no, for safety na rin ng ating mga unit. And samahan nyo ako mga tropa sa aking biyahe at sa aming biyahe ng aming mga tropa ng ating kasama ngayong biyahe na ito sa ating minivan series, no. So new experience, new memories, very exciting to dahil first time din natin na mag-travel ng tawid dagat with our minivan, no. So bali share ko din sa inyo experience. So ang ginagawa natin is dino-document natin kung magkano ba yung magagastos natin from Cebu going to Luzon, no. Pati yung ating gas consumption and then yung bayad sa barko, lahat yun ay kukumputin natin, ano, lahat yun ay naka-document. So para meron tayong reference in case man na bumiyahe ulit tayo pupuntang Cebu. So dun sa sa mga nagtatanong, no, kung kamusta po yung minivan sa long ride, sa paulit-ulit po sinasabi sa ating mga biyahe, no, talagang basta po maayos ang builder nyo, wala pong magiging problema sa unit nyo, no. Kung meron man yan is yung mga minor issue lang po, pero ang major kasi dyan is dapat po yung makina is maayos, no, pagdating sa builder. And yun pa rin sa paulit-ulit kong sinasabi, pag maghahanap po kayo ng builder, hanapin nyo po yung trusted at meron pong after sales. So kung makonsider nyo po yung ating builder, PM nyo po ako, pagkwentuhan po natin yan doon, pwede ko po kayong tulungan sa kanya para makakuha din po kayo ng unit nyo. And masabi ko po na sulit po yung pupunta namin dito sa Cebu at pag-experience dito, talagang napaganda po ng Cebu. So hindi ko lang mapakita sa inyo yung lugar, no, kasi madilim na dito and halos wala nang makita dito pagka nag-shoot ako. Medyo kalmado naman po yung alon ngayon at malamig ang simoy ng hangin. So ang sarap lang hapin yung simoy ng hangin na nanggagaling sa karagatan, ano, yung parang may konting amoy ng pagka-saltiness pero ang sarap amoyin, no. So yun, update ko kayo later, no, kasama ang ating mga tropa na kasama sa biyahe na ito. And abang-abangan nyo lang mga tropa, no, yung ating mga kaganapan, no. Let's go! Boy. Ini lang. Hop. Dito. Oh, para. Dito. Oh, wala.
So, tayo na mga tropa, no? Nakita nyo naman kanina kung gaano natin iniingatan yung mga unit, no? Yung isa. Dapat right. Yung kanan yung ligid Yung kanan, iano, kanan lang, okay. Right. Yung headlight. Palungin yung kwan. Okay. Up. Atras. Asik kamay pare. Atras. Diretso. Right. Backing po. Paatras. Right mga tropa. First time. That was good for the first time. So backing na tayo dito. Bossing, saan ako pupwesto? Dito tayo banda dito. Doon sa pula? Sa pula? Sige. Atras, kanan. Kanan, dodo. Dodo lang. Tapat ko dun. Okay. Tapat ko dun sa sa pula. Dito, para na, dito tayo. Dito. Papasok ko dyan. Kaliwa. Okay. Hop. Diretso ko lang, set ko lang. Para. Para sa sir, para sa. Medyo ano ko, no? Atras. Kaliwa konti sir, hop, para. Sir, kaliwa konti. Kaliwa ko din, no? Hindi, kaliwa lang, atras ba, kaliwa. Kaliwa lang, hop. Okay. Straight ko lang, straight. Straight. Bye. Todo sir, todo. Todo na. Todo lang, todo. Okay, layo pa. Okay, daan. Abante na, no? Abante ko na. Okay na to? Okay na to, naka-slant? Okay na, para mabilis na tayo magkalaban. Sige. Handbrake lang sir, handbrake. Handbrake, alright. Right mga tropa. Kasama natin dito yung mga tropa natin. So, sinisecured na yung mga unit. Sinisecured na mga tropa. So, para walang palag kapag saling may malakas na alon. At syempre, dahil kasama natin yung mga malalaking mga truck, no? Para at least safe. So, sinisecured na nilang mabuti. Tinatalian yung mga gulong, no? So, yung mga ibang unit natin na sinasampa na rin. Yung isa, all good na. Then, yung bali, all good na yung tatlo. So, bali, tatlo na lang yung sasampa. Ay, hindi pala. 4 na pala. So, 2 na lang. So, ito na yung isa, mga tropa. So, ganito pala yung buhay biyahero. So,
So ano, marami tayong natututunan mga tropa no sa biyahe na to.